Bakit nga ba dapat regular yung ating pagfa-fasting? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa pag-aayuno o pagfa-fasting. Question, ano nga ba yung fasting? Fasting is not just skipping meals. So hindi ito yung hindi ka lang kakain ngayong umaga o tanghali o gabi, but rather it's choosing to feast on God instead. It's more on spending time with God. It is a spiritual discipline where we deny ourselves physical satisfaction so we can heighten our spiritual sensitivity. Biblically, fasting is often linked with moments of desperation, direction, and deep devotion. It is a way of saying, Lord, I need you more than anything. In fasting, we humble ourselves before God, tuning out the noise so we can hear His voice more clearly. So yung pagpa-fasting po, hindi po yan basta nag-skip ka ng meal kasi nga magpe-pray ka. Halimbawa, tanghalian ngayon. Hindi mo na ako kakain ng tanghali kasi magpe-pray ako for 1 hour. O kaya, kung 15 minutes yung kain mo, 15 minutes din yung prayer mo. Minsan ganun natin siya naiintindihan. Pero alam nyo po, nung unang panahon, mas mahaba yung panalangin. Bakit po? Kasi kapag nag-fast ka, ang dami mong natipid na oras. Bigyan ko po ng example. Pagkakain ka, ang haba ng preparation. Hindi siya yung tipong kukunin mo lang sa rep mo, iluluto mo. Hindi siya yung tipong pupunta ka sa restaurant o isang fast food restaurant, order ka in a matter of minutes, nasa iyo na yung pagkain. Noong unang panahon, bibingwitin mo pa yung isda. Noong unang panahon, pipitasin mo pa yung mga kakainin mo sa bukid, prepare mo pa yon, lulutuin mo pa yon, tsaka mo palang kakainin. Minsan, ang preparation isang buong araw o isang buong magdamag. Now, pag nag-fast ka, that means oras o isang buong magdamag yung natipid mong oras. Yung isang buong magdamag na yun, yun yung gagamitin mo sa pananalangin. Kaya pag nag-fasting ka nung unang panahon, ang haba ng oras mo sa Panginoon. Kaya ang point ng fasting, it's not about just skipping meals. It's about spending more time with God. Now, yung verse po natin ngayon, matatagpuan po sa Nehemiah chapter 1 verse 4. Bago po natin ito basahin, tingnan muna natin yung mga naunang mga verses. Sabi po rito, balikan po natin yung kahapon. No? Kahapon, pinag-usapan natin si Nebuchadnezzar, winasak niya yung templo. Okay? At pinalayas yung bayan ng Israel sa sarili niyang bansa. Yan po yung Lamentations. At napunta sila sa Babylon. And then later on, yung Babylon sinakop ng mga Persians. Now, during this time, Persia na yung nagahari. At si Nehemiah, ito po ay Book of Nehemiah tayo ngayon, no? Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalayas. Noon ay 9 na buwan at 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang mga kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda, kinamusto ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. So may mga nagbalik doon sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. You know, they're trying their best to rebuild their country, the city of Jerusalem. Kaso ito po yung report. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Pinagtatawanan, nilalait, kawawa namang lubos yung mga kababayan natin doon. Yung mga marka ng pagkasunog, nandun pa rin. Yung gumuho, yung mga pader, ganun pa rin, nakaguho pa rin. So sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagawa mula ng sunugin iyon. Sa makatuwid, very vulnerable yung mga tao na kahit sino pwedeng salakayin yung mga tao ron, nakawin yung kanilang mga ari-arian, walang proteksyon. So sa verse 4 po, dito na po tayo sa verse natin ngayon. When I heard these things, I sat down and wept. Nung marinig ko to, sabi ni Nehemias, nung marinig ko yung report na to na ganito yung kalagayan ng Juda, sabi dito, I sat down and wept. Siguro napaupo siya at talagang todo iyak. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayun at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Ibig sabihin yung nakita niyo yung matinding suffering
paghihirap ng kanyang bayan, ang solusyon niya, mag-fasting, manalangin, tumawag doon sa Diyos ng langit, the God of heaven. I hope at ganito rin po yung attitude natin, no? Pag may mga challenges tayo, may pagdurusa, may matinding pinagdadaanan tayo sa pamilya o yung sitwasyon natin, talagang napakahirap, no? Yung dinadanas natin ay punong-puno ng iba-iba tayong sitwasyon kanya-kanya tayong mga bigatin sa buhay. So sa kanya si Nehemiah, bigatin niya yung sarili niyang bansa doon sa Judah. Sabi niya, grabe yung sitwasyon ng bansa namin. Ang sagot niya, panalangin. Ang solusyon niya, lumapit sa Diyos ng langit. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, fasting is a normal Christian discipline. Kung si Nehemiah, nag-fast siya rito, actually, makikita po natin sa Bible, normal lang talagang ginagawa ng mga Hudyo yung mag-fasting. Yung set aside mo yung marami mong oras para mag-fast and pray, mag-ayuno at manalangin. Lalo-lalo na pag may kinakaharap kang mga bigatin sa buhay. Fasting is a normal Christian discipline. Hanggang sa panahon po natin, yan po ay normal. Kaya po pag hindi ka nagfa-fasting, ikaw ay abnormal. Minsan, feeling ko abnormal ako kasi hindi ako nagfa-fasting. Minsan, ang ideal para sa akin, no, every month ang fasting. Dati, every week ako. Tapos, every month. Minsan, depende sa sitwasyon. Kapag merong dapat ipag-fast, talagang ipagpa-fast ko yon. So, fasting is a normal Christian discipline. I hope maging part po ito ng ating lifestyle, yung pagpa-fasting, lalo na sa mga decision makings. Ako ngayon, meron akong matinding decision na dapat gawin. So, kailangan ko to ipag-fast, lalo na sa mga darating na mga linggo. So, sabi po ni Jesus Christ, and when you fast, sa Tagalog po, at kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita. Basically, pag tinignan mo rito yung statement ni Jesus, kapag kayo'y nag-aayuno, it means it is expected that you will fast. Kaya it's a normal Christian discipline. Number 2 po, fasting is spending a lot of time with God. Yung pagpa-fasting po, ito yung ilalaan mo yung maraming oras mo sa Panginoon. Kaya hindi po ito yung hindi ka kakain ngayon. So, yung hindi mo pagkain, let's say 30 minutes ka magpe-pray. Hindi ganun Yung fasting nung unang panahon, talagang mahaba yung natitipid mong oras. Lahat ng natipid mong oras, gagamitin mo yun sa pagniig. You will really struggle. You will really wrestle with God in prayer. So, fasting is spending a lot of time with God, kaya may preparation din siya. So, pwede kang mag-fast kahit may work ka. Pwede kang mag-fast kahit na nag-aaral ka. Pero, kung gusto mong effective talaga yung fasting mo, isa-set mo talaga siya kung anong araw. Let's say, Sabado. Wala ka talagang schedule during that time. Ika-cancel mo yung ibang mga schedules and buong araw mo, ibibigay mo talaga sa Panginoon para sa pananalangin. So, may preparation din talaga siya. Tanong po, when was the last time you spent a lot of time with God? When was the last time? Yan po ay tanong para sa ating lahat, no? Ganon din sa akin. Kailan ba ako huling nag-fast? Kailan ba tayo huling nag-fast? Again, it's a normal Christian experience, Christian discipline. We have to do it on a regular basis. Number 3, fasting is aligning your heart with God. Now, dito po sa ating community, kinaugalian natin na meron tayong 7 days fasting sa kada January, beginning of the year. Pero I hope hindi lang po beginning of the year yung fasting natin. Kasi kung beginning of the year lang yung fasting natin, parang nire-realign lang natin yung puso natin tuwing beginning of the year. Kaya nga po yung iba, may mga New Year's resolution hanggang January na lang. Na-align yung puso't isipan at disiplina nila hanggang January na lang. Again, yung fasting po, it's a regular discipline. Ginagawa natin on a regular basis. Kaya po, yung pag-re-realign ng puso natin, yung recommitment natin sa Diyos, lagi nating nire-refresh yun. Meron tayong fresh commitment with the Lord. Yun po yung ginagawa ng fasting pag ginagawa natin siya on a regular basis. So, merong ginagawa po yung fasting every Wednesday. Meron pong nagpa-fasting ako mga kilala once a month. So, sa atin po, dito sa lahat ng nakikinig, it's up to you po. Pero at least once a month. Meron tayong allotted 1 or 2 days na mag-prayer and fasting tayo.
Fasting is aligning your heart with God. Ibig sabihin, kung ano yung tinitubok ng puso mo, yun dapat kung ano yung tinitubok ng puso ng Diyos, yun dapat yung tinitubok ng puso mo. Kung ano yung importante sa Diyos, i-realign mo yung puso mo. Lord, importante pala sa iyo yung mission, dapat maging importante din sa akin yung mission. Kasi ang tendency nating mga tao, kung saan tayo magpunta. Ang dami nating mga direksyon, sarili, personal na mga direksyon sa buhay. Pero ang mahalaga po, yung direksyon ng Diyos. Ang mahalaga, kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos, yun din ang tinitibok ng puso natin. And we are aligning our hearts with God. Now, bilang application po sa fasting na topic natin. Number 1, fast for your family, friends, and finances. 3 F po para mabilis matandaan. Family, friends, finances. Tapos dagdagan nyo na lang, no? Spiritual life, studies, pwedeng work, or mga iba pa mga opportunities na pinagpipray natin, or karamdaman. So, tandaan po natin, yung sitwasyon natin, it's never okay. Laging meron tayong ipagfa-fast. Laging merong broken walls, kagaya sa panahon ni Nehemiah. Laging merong nakaguhong pader na kailangan mong ipag-fasting, na gumawa ang Diyos ng solusyon para gamitin tayo, maitayo ulit yung mga pader na yon. So, sa atin po, isip ka, ano yung broken walls mo ngayon? Ano yung mga gumuho na kailangan maitayo? Kailangan talaga ipag-fasting sa area ng family, friends, work, relationships, finances. Iluhod talaga natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ihingi natin, Lord, I will spend more time with you dealing with these things. Talagang, I will surrender, I will submit all these areas of my life. Pati finances, work, pati mga pangarap ko, isasubmit ko sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. So, ang gawin po natin, ilista po natin lahat ng mga prayer request natin. Tapos, idulog natin sa Panginoon. Wala tayong ititira. Lahat ibibigay natin sa Panginoon. Number 2 po, fast by skipping meals and social media. Pag nagfa-fasting tayo, off muna natin yung mga Facebook natin, TikTok, Instagram, at yung mga doom scrolling, no? Tanggalin muna natin yung mga yon. Tanggalin muna natin entertainment, Netflix, Disney Plus. Wala muna mga pinapanood, no? Talagang, Lord, I will spend more time with you. Fast by skipping meals and social media. Not necessarily na mag-skip ng meals, yung iba kasi sa atin may mga health condition na hindi pwedeng mag-fasting. Pero kung pwede, sama mo na yun, no? Skip meals, pwedeng breakfast, lunch, dinner, and social media. Wala muna. Gagawin lang natin, magbasa ng Bible, mag-pray. Tapos ilista natin lahat ng mga prayer request natin. Number 3, fast regularly or at least once a month. Mag-schedule po tayo ng araw ng fasting. Alam niyo po, healthy yung fasting. So ako, meron talaga akong routine na kapag unhealthy ako, feeling ko unhealthy ko, magfa-fast talaga ako. Meron talaga akong fasting routine for health reasons. Now, dito naman po sa gagawin natin ngayon, hindi lang naman for health reasons, more on spiritual reasons. Na Lord, you are more important than anything else, than anyone else. Kaya set aside ko yung mga bagay na importante, sa'yo lang ako magfo-focus. I will just fast and pray and worship you. Just read the Bible. And, makikipag-usap lang ako sa inyo. Makikipag-date lang ako sa inyo ng mahabang oras, mahabang panahon. So, gawin po natin ito on a regular basis. Fast regularly or at least once a month. Now, para po sa ating discussion, what do you think God might change in a person's life who completely trust the Lord by praying and fasting? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I confess that I often rely more on comfort than on communion with you. Teach me to hunger for you above all things. In times of fasting, help me not just to abstain, but to abide, to draw near, to listen, to surrender. Strip away distractions, cleanse my heart, and rekindle a fire for your presence. I want to hear you clearly
follow you closely, and love you deeply. Whether in feasting or fasting, may my life glorify you. Thank you for meeting me in the stillness. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sir Hubert. God bless you po, kapatid. And happy birthday po kay April Yambao. So, nakikiselebrate po kami sa inyong kaarawan. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, especially sa mga nagko-comment sa comment section. Thank you po sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas ng umaga, alas 5 po, dito po sa ating daily devotions.